umalis ka na, sasayaw pa tayo eh. Ano yan? Ayan. Thank you so much. Halata bang kinakabahan? Di ba? Hindi. Ang galing-galing. Oh, dapat next month, pagbalik ko, ikaw ulit, Mints. Para matanggal yung kaba. Ayan. So, thank you so much. At eto ha, pangungunahan ko na kayo. Kailangan yung bumalik bukas. Sabihin nyo bakit? Tanong nyo bakit? Yung host natin magte-testimony bukas. Pinag-practice ko na siya ngayon. Para bukas tuloy-tuloy yung testimony, hindi siya mahimatay dito habang nagsasalita. Ayan, sige. Ito pala yung Happy New Year natin, no? Ngayon na tayo nakita, tama? Ito yung very first na wellness hour natin for 2025. Kaya Happy New Year! Happy New Year! Magse-celebrate tayo ng Chinese New Year kasi malapit na. Ayan, sige. So ito po, kaya ko naman siya naisipan ng High Five for 2025, 5 ways to set better wellness goals in 2025 kasi January, di ba? Anong ginagawa kapag New Year? Kain. Hindi naman kayo nagpapa-obvious masyado na talagang pagkain ang gusto nyo sa New Year. New Year's resolution naman. Di ba? Kain pa din. Ano yung kakainin pagdating ng 2025? Oh. Alam niyo po ba, nakausap ko yung owner ng gym. Every January, ang taas ng gym membership. Bakit kaya? Oo, lahat nagsasabi, nako, New Year na, talagang kailangan ko nang pumayat. Guess what? Pagdating ng February, ano nangyayari? Oh, diba? Bakit? Kasi yung mga goal na siniset natin, hindi pala siya goal. Pangarap lang siya. Dream. Oh, di ba? Wishful thinking. Oh. So, ngayon, hopefully, after ng 2 days na session na to, kung ano man yung isi-set nyong wellness goal, sana, pagdating ng December, achieve. Gusto niyo yan? Yes! Di ba? Sige. So, hello pala muna sa ating online community viewers. Oh, di ba? Sige po. Now, sino yung first time sa wellness hour? First time? Ayan. So, sa online po, kung may first time din sa wellness hour, welcome po. This is the Holistic Wellness Campaign of I Am Worldwide. Pakisabi, holistic. Ano ibig sabihin ng whole? Buo. So, you are in the right company. Kasi dito, hindi lang tayo pera-pera. Hindi lang tayo cheke-cheke. May kasamang chika-chika. Andito lang ako actually para chikahin lang kayo. Ayan, so, yeah, oo nga, ramdam ko nga para siyang kumukulog. Thank you. Thank you po. Para akong may thunder and lightning na kasama. So, kagaya ng sinabi ni Mentor kanina, you have to be all in. Dapat may note-taking. Kung walang notebook, edi sa cellphone, modern na. Tapos, paki-silent na lang ng phone. And then, if you have questions, pwede nyo pong isulat dyan. And hopefully, lagi kong sinasabi to, 1 year na, pero wala naman ako nakikitang nagtatanong. Kasi yung haba ng training uwian na pagkatapos. So, kanina, na-inform naman na po yung qualification. So, just so you know, yung mga sinishare ko po sa inyo, ipinag-aaralan ko po talaga siya. Okay? So, since year 2000, I have been into wellness, preventive healthcare. So, itong 2025 is actually my 25th year of researching and learning and taking different kinds of supplement. Kaya unahan ko na, sabi nila, pag nagsusupplement ka, masisira kidney mo. Lagi kong sinasabi, mukha bang sira ang kidney ko? Oo. So, as long as alam mo yung kalidad ng supplement na iniinom mo, 25 years, my kidney is perfectly fine.
every year po kaming nagla-lab test. My BP is perfectly fine. My liver, my sugar, it's all perfectly fine. So, hindi po totoo na masisira ang kidney mo kapag nagsusupplement ka. Actually, mas makakasira sa kidney mo ang hindi pag-inom ng tubig. Nako, walang ganyanan, mens. Nakita kita. Sabi niyo na. Okay? Yan. So, as always, the purpose of our training is for you to be empowered. Sabihin, empowered. Empowered patient. Ang ibig sabihin nun, pagdating sa health natin, dapat may alam tayo. Okay? Hindi pwedeng inumin mo to, inumin mo to, inumin mo to, tsaka ito. Tapos every year, padagdag ng padagdag. Tapos oo ka lang ng oo, na wala kang ginagawa. Kasi mas madali ang uminom ng pills, ng gamot, kesa sa magkaroon ka ng participation pagdating sa health mo. Tama? Mahirap ang lifestyle change. Bakit? Ang responsibility nasa iyo. Mas madali uminom ng gamot kasi okay lang kumain ng bawal. Kasi may gamot naman. Nadadala natin yan. Okay lang kumain ng bonggang-bongga kasi may barley naman. Ay, same attitude. Iba lang yung object na sinasabihan natin. So, we want you to be empowered para pagdating sa health nyo, makakapag-decide kayo. Okay? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na may responsibility kayo pagdating sa katawan nyo? Isa lang yan. Kailangang pangalagaan. Okay? Now, as always, eat the meat, throw the bones. I'm not saying that everything that I will say is perfect because pagdating sa mga research, iba-iba ang perspectives. May mga functional medicine, may conventional medicine, may mga chiropractic, may mga biased sa muscles, may mga biased sa tawag nito, may muscle medicine eh. Yung iba, sabi nila, pag madami kang muscles, mas tatagal ang buhay mo. May iba naman, dapat vegan ka. Yung iba, dapat carnivore ka. So, iba-iba talaga. Diba? So, whatever I will say, it's really up to you to accept it or do your own research or reject it altogether. Nasa sayo yun. Hindi ako ma-offend. Friends pa din tayo. Okay? So, eat the meat and throw the bones. Keep what is important and discard the rest. But before you discard, you do your research. Yun yung challenge ko sa inyo. Hindi lang na dahil mahirap, ayoko na siyang gawin. Do your own research kasi katawan mo yan. Okay? Especially kung parent ka, whatever you decide, maipapasa mo kasi yan sa next generation. Now, for those of you who are here face-to-face, 23-24, for 2 days, you will receive your amazing certificate tomorrow. Ayan. Tapos tignan nyo po, ISO na yan ha. Tatak ISO yan. Ano ibig sabihin ng ISO? I am School of Wisdom. A-attend kayo? A-attend kayo sa Saturday? Magkikita ulit tayo doon? 3 araw yun. Ngayon, di ba, Thursday, Friday, tapos Saturday, hindi kayo magsasawa sa akin? Okay, sige, ako din, hindi rin magsasawa. Okay, now, so since ang sa company is once a month, I'm hoping na sa kada team, merong weekly. And sa inyo, personal, merong daily. Lagi kong sinasabi, ang pagtimpla ng barley ay dapat daily. So, pag nagtimpla ka ng barley, tapos ikaw din ang iinom, tawag doon, self-care. Inaalagaan mo din yung sarili mo. Okay? Now, so ngayon, may sharer muna tayo. Gustong mapakinggan yung sharer natin? Andito kayo last month? Yung topic natin, no. Ang topic natin last month was pain to purpose. God never gives us
never allows us to go through pain pag walang purpose. And kapag pinagdadaanan mo yan, may capacity ka to get through it, to go through it, and grow through it. Okay? Ngayon, ang ating sharer, yan. Siya na lang po ba yung mag-describe sa kanya? Andyan na po yung description niya. Pero, na-meet ko po siya noong October. Very first time na umattend siya ng wellness hour. Tapos na-encourage siya ko kasi ang layo ng pinanggalingan. And yet, nandito siya every month. Palakpakan natin. Diba? Feeling ko may feeling ko may panata to, Mentor Marlo, may kakompetensya ka na sa perfect attendance. Ayan, so, PWD po siya, Lala Move Rider. Grabe, di ba? Tapos legit na distributor. And mahal niya po yung I Am Worldwide. Palakpakan po natin si Mentor Melchor Soperada. Ayan. Pinapasayaw ka ni Kuya Jules. Sige, Mels. Amazing morning! Nagmumukhang tao na yung naglalala mo ba, no? Totoo pala yung chismis na talagang gumagwapo at gumaganda yung mga taga-I am. Palakpakan niyo po yan. Yan, pakilala lang po ako. Ako po si Melchor Soperada. Nakita niyo naman po yung sitwasyon ko, no? Person with disability. Active po ako sa sektor na may kapansanan, no? Sa Antipolo po. Then, the same time po, naglalalamove po ako, no? Nakita niya, ang daming di makapaniwala, sir, naglalalamove ka? Opo, ayun, no? Obvious naman eh. Nakita niya naman po. At ang maganda po niyan, binabago tayo ng ating company, no? Legit distributor po ako ng ating I Am Worldwide, no? Next, sir. Yan. Paano ko ba ginagawa? Mapapansin niyo po, may video ko doon na sinasabay ko po kasi, no, habang nagdi-deliver ako sa mga kliyente ko, instead na magbibigay sila ng mga tip, sasabihin ko, sir, bigyan niyo na lang, bilihan niyo na lang ako kahit isang sachet. No? Pag ganun lang, ma'am, sir, nakaka-isang box din ako. No? Pag ganun lang. Kaya ayan po. Isang sachet. Sir, pakibaliktad mo yung kabila. Ayan, no? Sa halip na magbibigay sila ng tip, bumili na lang sila ng tag 100 na isang sachet. Sir, maraming salamat po. Ako po si Mel. Salamat po. Diba? Para-paraan lang. Wala bang palakpak? Pag gusto may... Totoo po, walang hadlang. No, walang hadlang ang may kapansanan. Makita niyo po yung actually po parang wala akong kapansanan. Tingnan niyo po yung mga motor ko, yung mga karga ko. Para bang may bit-bit na aparador. Pero pag may pangarap po talaga, may gusto tayong patunayan, walang mahirap po. Okay? Next, sir. Yan po, nung ako po nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa aming LGU sa Antipolo. Ako po yung naging parang tagagabay nila OIC, in charge po ng mga may kapansanan. No? At ayan po, active po ako sa aming sector noong 2010 until now naman. Next, sir. Yan po, kailan po ba ako sumali? Sumali po ako May 11 sa I Am Worldwide. Yun po, makikita nyo po yung mga nakaitim po sa bandang kanan. Yun po yung upline ko, yung katabi ko po. Tapos po, ayan po, yung napapasabak po ako napapasama sa mga event at nakakataba ng puso, no, na talagang binabago ako mismo tayo ng kultura ng I Am Worldwide. No? Yan, next. Yan po. Dito po ako na-amaze kay Mentor Elise. Napapamam tuloy ako.
Mentor Elise. Grabe po, nakita niyo po yung ano niya, yung pagtuturo niya. Kung papansinin niyo, kung nanamnamin niyo po, holistic approach. Hindi lang po siya nakatuon sa pera, kasi talagang kalusugan po talaga ang ating yaman eh. Kasi hindi naman tayo talaga makakapaghanap buhay kung sira ang ating kalusugan. Kaya salamat po talaga sa company natin at sa katawan po ni Mentor Elise, dahil talagang nagbo-volunteer siyang ibigay kung ano man yung knowledge na meron siya. Okay lang po, palakpakan naman natin ng malakas si Mentor Elise. Grabe po, napaka-importante sa isang company na meron nagpapaliwanag ng product. No? Dapat nga yung napasukan ko dati, ang tawag namin doon, Health Symposium. Alam niyo po, doktor ang mga nagpapaliwanag talaga ng mga ganito. Kaya bilib ako kay ma'am, kay mentor, no? Talagang minaster niya po ang kanyang mga tinatalakay, mga binibigay sa atin. Kaya wag natin sayangin. Pag siya ang tumayo dito, kasi po napaka-importante po, product po ang labanan. No, ang mga tao sa labas, sumasali yan o hindi sumasali dahil sa ayaw nila, kundi kulang tayo sa paliwanag kung ano ang mga benepisyo na dapat nilang maintindihan at kung ano ang mga dapat nilang gawin para manatili silang malusog at lumakas. Tama po ba? Kaya talaga, Mentor Elise, no? Ibang level up ka po talaga. Idol eh. Idol talaga. So, ayan po, May 11 po, October 17, nag-start po ako na mag-aral kay Mentor Elise until now. At hindi ko po papakawalan yung mga, yung mga topic ni Mens, no? Next po. Yan. Ano po ba, okay lang po ba, basahin ko. Ayan, ano po man mga naging impact sa akin? Yun, sorry. Halatang first timer eh, no? Wala bang pang patanggalan ka ba? Stay put lang kayo dyan, mga nasa live, ano? Magandang gabi po, amazing morning po sa inyo lahat. Yun, yun, ang impact sa akin ng wellness hour ni Mentor Elise, grabe po. Mas naipapaliwanag niya ng maayos ang benepisyo ng ating produkto, tama? Yung pangalawa po, nagkaroon po ako ng kumpiyansa na i-alok ang ating mga produkto, lalo na po yung pure organic barley, no? At yung pangatlo, mas nagiging malinaw ang vision at yung purpose ko sa na tumulong at alagaan ang ating sarili. Yan po yung pinaka-impact sa akin ng mga tinuturo ni Mentor Elise. Next. Yan. Ito po, pwede kayong, Mentor, medyo na-touch mo talaga yung, yung last topic mo rito, Mens, na paano mo hinandle yung talagang experience mo na namatay yung mother mo, no? Talagang nakita ko, Mens, na ibang level up po talaga na dapat nakokontrol talaga natin. Kasi pag hindi natin nakontrol yung emosyon, minsan, ayan ang matatangay tayo, mamawala tayo sa dapat nating puntahan, no? Ayun nga, madidistract. So, ayun po, ang personal pain ko po, no, na naranasan. Alam niyo po, talagang hindi naman talaga kami nakatikim na guminawa sa buhay, no? Kahit average, hindi ko rin masasabi. Kaya ako talaga, nung ako'y nakarating sa mga ganito, feel ko, uhaw ako sa karunungan ng mga gantong topics. Kasi bakit? Tanong niyo po, bakit? Hindi po naituro ng mga magulang ko to sa akin. No? Kaya nga, laking pasalamat ko nung narinig ko si Mentor Elise dahil talagang namimiss ko to yung mga gantong dapat malit ka pa lang talaga dapat ginagay ka ng magulang mo, tama? Para yung indirection mo, yung purpose mo sa buhay naging mas malinaw. No, pero dahil nga binigyan tayo ng wisdom, pangunawa at pagmamahal na lang din binigay ko sa mga magulang ko. Pero ngayon, ang sabi ko, kung hindi nagawa ng mga magulang ko,
na maging maayos sila, naging maayos kami, at least ako, gagawin ko. Patutunayan ko, nababaguhin ko yung daloy, yung sistema na matagal nang nangyayari sa aming pamilya. Kaya awa naman ng Diyos, nagkakaroon ako ng authority sa mga kapatid ko. Pag sinabi kong ganito tayo, sumusuporta sila. Kailangan lang natin basagin yung kulturang nagisnan natin kung di tayo natulungan ng parents natin dahil sila man hindi rin natulungan, hindi rin naturuan, at lalong hindi napag-aral. Kaya kung sila hindi nila naranasan yung ganun, anong aasahan natin na pwede nilang gawin sa atin? Kaya po talagang survival po ako, no? Masasabi kong survivor po ako sa laban ng buhay. Kaya salamat po talaga nasa I am ako, no? At nakikita ko ng malinaw yung vision na pwedeng mangyari sa akin. Yung kung mapapansin nyo po itong kung gusto nyo lang po, hindi ko na ipi-play para ma-inspire po kayo, no? Marami pong gumagamit sa akin ng ganito, no? Na-feature po ako sa QTV11 kay Vicky Morales. Pwede nyo pong i-browse. Mel, Toy Stories, Mel Superada, Antipolo Star. No, makikita nyo po, pop mo yun, no? But, sir, isa pa, ang sarap pakinggan na. Isa pa nga, sir. Wow. Yun. Nag-request talaga. So, yun naman po. Sana po, naka-inspire po ako sa inyo. At hindi po ako papayag. Kung ano po nakukuha ng mga top earner net dito, hindi ako papayag na balang araw. Nasa stage din ako. Salamat po. Amazing morning. I'm Melchor Superada and I'm worldwide. Yeah! Salamat po. Galing! Thank you, Vince! Ang galing-galing! Ayan! Thank you so much, Vince. Ayan yung sinabi niya, oh, disability. Pakisabi, everybody, can we read that? Ready? Go! Pwedeng sabay-sabay. One more time. Ready? Go! Nasa utak. Wala. Tayo ka nga dito, mentor. Oo nga. Sabi, imi-mention ko na. Ayan, no? Pag sinabi mo daw, you can't do it, tama ka. Pero pag sinabi mong kaya mo, tama ka din. Kaya depende talaga sa'yo. Di ba, Mens? No? So, patingin ulit ng dalawang two arms. Paki-raise ng dalawa. Ganyan, Mens. Ayan, oh. Sabi ko sa kanya, alam mo, Mens, meant to be talaga sa I am. Sige nga, Mens. Pakita mo nga. Oh, tignan mo, ha. Oh. Para sa I am talaga. Diba? Pang I am worldwide talaga. Imagine mo, sa lahat, pwede namang gitna ang meron, pwedeng ibang parte, pero talagang ulitin natin. Isa pa. Oh, diba? Kayo nga. Oh. Diba? Kaya meant to be talaga. Ayan, so thank you so much. And by the way, kanina, actually, kaya talagang nag-wow si Kuya Jules. Pinanood niya yung YouTube, yung video na yan. Alam mo, sabi sa akin ni Kuya Jules, sasabihin ko, ha? Ma'am, ang ganda. Birahe mo? Ay, birahe mo. Kainis naman eh. Nasira tuloy yung momentum ko sa pagyayabang. Ulitin ko. Ano? Pasensya na, ilunggo. Ulitin ko, Kuya Julio. So, ganito. Ma'am, ang ganda. Biruin mo? Pintor yun? Oh, diba? Pintor. Kaya kailangan talagang panoorin nyo yan. Nakaka-proud talaga, sabi niya. Yun. Kaya talaga, naingkit naman ako kasi hindi ako na-wow ni Kuya Jules sa isang taon at isang buwan. Hindi ko naranasan yung na-wow talaga siya sa'yo, Meds.
ako ng wow. Gusto ko sa akin iba naman. Para kay Kuya tuloy. Sige nga, sige, Kuya Joe, sanapan mo ako ng iba, ha? Magtatampo ako sa'yo. Ano yan? Ano yun? Yes, mentor! I love it! Okay, sige. Patuloy na tayo. Ready na ba kayo makinig sa pinaka-topic talaga natin? O, diba, sarap pag-training, pag good vibes na. Diba? Okay, sige. Are you ready? Yes, mentor! I am ready naman. O, sige. Ayan. So, what is a wellness goal? Alam na natin yung wellness, diba? It's not just the absence of sickness, kundi overall na well-being mo. Wellness goal naman is a milestone that, if accomplished, could improve overall well-being. So, example, pag sinabi mong losing weight, mag-gym ka na, yun lang ba yung wellness goal? Hindi. Kailangan all aspects. Hindi ibig sabihin na may muscles ka na, you are already well. Sino po dito yung nag-gym? Yung nag-workout? Walang nag-workout. Sige, malay mo, baka isulat mo yan mamaya, no? Tapos ngayon, kapag maayos kasi, remember ha, ang wellness, ilang dimensions? 8 dimensions. So, ibig sabihin nun, kapag maayos yung 8 dimensions na yan, you will live longer. Pero hindi yung live longer ka nga, pero in pain ka. Dapat ang goal natin is to live longer and healthier. Dami ng sound effects. Grabe. Parang mag-aantay na ako niyan. Kada post kong ganon. Mapapadala ko ng chicken inasal bukas para sa'yo, Kuya Jules. Sige, damihan mo. Tapos, dapat live healthier kasi. Di ba, may mga tao na umaabot nga sila ng 70, pero 20 years nakahiga. Ang goal natin, umabot ka ng 70, ng 80, natulog ka lang, pagkabukas, wala ka na. Mabilis. Di ba? Improve or maintain mobility. Yung 80 years old, nagbo-ballroom dancing ka pa. 90 years old, naglo-lawn tennis ka pa. Napapawaw kayo, pero nung nagka-cancer po yung papa ko, yung doctor namin, ganun siya. At 80 years old, mula umaga, lunch break lang siya, umupo. The whole morning hanggang lunch, nakatayo siya. Tapos nag-lunch, tapos the whole afternoon naman, 4-5 oras nakatayo siya. Walang upuan. Tapos nung may nalaglag na papel, pinulot niyang ganun, no? Tapos yung mga tao, ay, ganun na ganun sa kanya kasi matanda na siya. Nagbo-ballroom dancing. Naglo-lawn tennis. Wow! Ayan. Tapos, pag maayos yung wellness goals natin and talagang nagagawa natin, boost overall mood. Prevent or control certain chronic conditions such as diabetes and arthritis. And lower risk. Ito, mga mental health na problems na yan, yung mga depression na yan, kasi holistic. Hindi lang isang side. Lagi kong sinasabi, di ba, alam niyo po yung isang very famous na company na Korean. Very, very famous sila. Pero yung anak niya, nag-suicide. May mga models na akala mo they have it all. Biglang one day, nag-suicide. Kasi hindi holistic, hindi overall. Okay? Now, ito ulit, review lang yung ating 8 dimensions.
Physical, social, spiritual, occupational, emotional, or mental. Actually, emotional wellness, tinatawag na rin siyang mental wellness. Environmental, financial, and intellectual. Iba na yung pag sinabing intellectual, iba na yung mental health. Magkaiba na sila. Kasi ang emotional tsaka mental, sila na yung pinagsama. Okay? Now, physical muna tayo. Magli-lay down tayo ng foundation for this first day. Okay? Getting regular exercise. Oh, ano ba daw dapat ang tamang goal natin pagdating sa exercise? 150 minutes. Pwede kang mag-cardio, walking in a week. And then, meron kang muscle strengthening activities. Hindi kailangan pumunta ng gym, mag-igib ka. Diba? Hindi kailangan ng treadmill. Akyat baba ka sa hagdan. Habang nanonood ka ng mga teleserye na yan, pag nag-advertise, tayo ka habang nanonood. Tapos pag nag-commercial, punta ka ng kwarto mo, labas ka ulit. Lakad-lakad ka, hindi kailangan ng gym membership yung mga yan. Okay? Pero pag kaya naman, why not? Next, adequate sleep. 7 to 8 hours of sleep is recommended. Okay? That's recommended. However, we all know na may mga araw talaga na hindi kakayanin. Alam nyo ba, today, I only slept for 3.5 hours. Mukha ba akong 3.5 hours ang tulog? Pero mamaya, matutulog talaga ako. Kasi ganyan ako pag meron ako talagang gustong tapusin. Tatapusin ko siya hanggat yung utak ko gumagana. And usually, madaling araw yan kasi walang may nagmamama, walang may nagtatanong kung ano-ano yung mga bangko, yung mga ganyan. Di ba? Pag gabi, dire-diretso. So hanggat tumatakbo yung utak ko, dire-diretso ako ng paggagawa ng mga materials. So 3.5 hours lang yung tulog ko. Pero dinoble-doble ko naman yung barley ko. Pero I'm not saying na ganon yung lifestyle. Hindi ganon. So today, alam kong kinulang ako, so dapat mamaya matulog ako ng maaga. Okay? Tapos, quality of sleep. Pansin niyo yung may mga araw na 12 hours kang nakahiga, pero bakit pagod ka pa din? Kasi in between, ang dami mong gising-gising. Kapag diabetic ka po, isang senyales na may problema tayo sa blood sugar, ihi ka ng ihi. May client po kami, may coachee kami dati, 11 to 13 times po siya nagigising all throughout the night. Ihi ng ihi. That's one sign na pwede ka pong diabetic ka na. Okay? Next. Eating healthier meals. O, pwede bang maging goal natin to? Drink barley every day. Hindi po ang barley, parang paracetamol. Naku, masakit yung ulo mo, magparacetamol ka. Yung mindset mo ganun din. Pag natulo yung sipon, saka lang magbabarley. Preventive healthcare po tayo. Hindi po tayo gamot. Prevention. Pakisabi sa tabi. Prevention. Uminom ng barley every day. Hindi once a week. Hindi kung kailan ka lang may sakit sa kakaiinom. Tingin na nauuwa ko. Ganun ba? Aray. Next, okay? Tapos, eat more of the fiber, the proteins, and the fats kasi yun po yung mga nutrient dense. Stay away from processed, starchy, and sugary foods. Okay? Next, social. Di ba? First dimension yon. Physical. Now, let's go to social. Refers to one's satisfaction with the relationship and community. Question. Kumusta ang community mo sa workplace mo? Kumusta ang relationship mo sa mga tao sa bahay mo? Bahay nyo.
Kumusta ang relationship ng mentors tsaka mentee sa I Am Worldwide? Ito ba ang ating social connection maganda sa I Am? Opo. Pag ganun, mag-resign ka na. Kung nai-stress ka sa work, alis na. Joke. Mag-I Am na. Happy dito. Oh, may wellness hour sa I Am. Okay? So, kailangan po, yung social connections natin maganda. Meaningful connections. Minsan, mas nakaka-connect tayo sa cellphone natin kaysa sa mga katabi natin. Sa bahay namin, kapag kumakain, bawal ang cellphone. Kahit may bisita po kami, one time may mentor tayo, hindi ko pangangalangan. Ano ba? Parang, longgo comments. Papapangalangan. Hindi ko sasabihin ang pangalan. Ganun na lang. Hindi ko sasabihin ang pangalan niya. May bisita kaming mentor. Nag-dinner kami. In fairness, si mentor, tapos naman na siyang kumain. So parang nag-aantay na lang siya na matapos kami. Nagbukas siya ng cellphone. Sabi niyo yung youngest ko, Tito, we don't use cellphones while we're on the table. O, di ba? Nahiya tuloy ako dun sa mentor na bumisita. Pero, practice kasi siya. Tapos, ganito yung effect. Yung mga anak ko, pag kasama nila, kaibigan nila, they establish the same rule. Pag kumakain tayo, bawal lang nagsi-cellphone. Can we do that sa mga pamilya natin? Alam nyo kasi, kapag challenge. Kapag kumakain tayo, tapos nasa cellphone tayo the whole time, anong message ang sinasabi natin sa mga kaharap natin? Mas importante ang kausap ko sa cellphone kesa sa'yo. Masakit yun, di ba? Kapag maintindihan mo na gano'n ang message nun. So we have to connect with the people na kasama natin ngayon. If, example, nagla-lunch kami, tapos kailangan kong humabol ng cut-off sa bangko. Nakalimutan ko kanina, so nag-remind yung staff ko, kailangan mo na pong mag-transfer kasi may cut-off tayo. Magsasabi ako sa mga anak ko, excuse me, I have to do this. And then, aalis ako, mag-step out ako sa table. Magpapaalam ako sa mga bata. Respetuhin natin yung mga kasama natin para yung mga tao sa face-to-face natin. Lungkot na lungkot ako pag nakikita ko pamilya. Meron talaga kami noon while we were having dinner sa China. Yung anak na lalaki, yung tatay nagi-games. Yung nanay nakaupo. Alam mo, tingin-tingin lang siya gano'n. Parang gusto ko na lang sabihin, lipat ka na lang sa amin. Oo. Kasi kapag gano'n, kahit na yung mga anak ko, kunyari 3 sila magkakasama, tapos yung ating dalawa, yung ate tsaka yung kuya, nagga-gadgets, sasabihin ko talaga, ano feeling nyo kung kayo si Tantan, yung youngest? Kasi yung youngest, meron lang siya na pwede lang siya ng 30 minutes pag nagawa niya ganitong task. Tapos pwede another 30 minutes pag ganitong task ulit. Sila, syempre medyo adult na, di ba, yung ate tsaka kuya, nagfo-phone silang dalawa. Anong feeling nyo pag kayo si Tantan na walang kumakausap? So, ilalapag nila yung phone. Pag yung anak ko, Mama, this is school. I have to finish this. I have a deadline. Okay, sige. Pero pag wala, bawal yung makikichat-chat sa mga baka-barkada. Social connections. Remember, the very first social unit natin ay ang ating pamilya. Okay? So, remember that always. Ito po, tignan nyo. Premature death by 25%. Ano daw ang cause? Loneliness. Talagang may kakanta. Patuloy mo.
Good social health supports a fulfilling life and builds emotional resilience. Kasi minsan, pag tayo lang, medyo weak tayo, di ba? Pero pag may nag-i-encourage sa atin, lumalakas ang ating loob. So it's very important. Join a club or group with like-minded individuals. Meet up with friends, family that sparks joy. May mga tao, di ba, na talagang nakaka-drain kasama. Toxic, oo. Minsan, pamilya ay. Yun, naalala ko, may isang kaibigan ako nag-post sa status. Sabi niya, tanggalin mo daw sa newsfeed mo yung mga toxic na mga friends mo. May nag-comment, paano pag pamilya toxic? Parang, buti na lang hindi ko pamilya yung nagtanong. Okay? Take classes that involves different groups of people that shares your interest and passion. Pag mahilig ka sa mga animals, join groups na para minsan, ang pinag-uusapan naman, puro naman aso. Pusa, di ba? Kawawa yung ahas ang ang pet. Ang hirap makahanap ng mga ng community nun. Diba? Pero for sure, meron yan. Next. Number 3, spiritual wellness refers to, sabi nung iba, religion to. Sabi naman ng iba, this is your inner peace. This is your purpose. Mahirap mag-exist nang hindi mo alam bakit ka nandito. Tama po ba? And once hindi mo alam yung purpose mo, kanino ka dapat nagtatanong? Kung sino gumawa sa'yo. Doon ka magtanong, bakit? Siya gumawa sa'yo eh. There's this very, very nice story. Merong isang kotse nasira. Nakwento ko naman ito dati, parang hindi pa, no? May isang kotse nasira. Ang dami na niyang pinagtanungan, hindi nila alam ang problema. Dumaan ang businessman. Anong sira sa kotse ko? Hindi nasagot ng businessman. Dumaan ang artista. Di ba may ganitong kotse ka nasira? Hindi ko alam ayusin. Hindi nasagot. Mathematician, engineer, artist, lahat ng klase ng profession na tanong na niya. Biglang may isang tao na dumaan. Tapos nung nagtanong siya, sabi, ano ang problema ng kotse ko? Tapos konting, ano tawag na nun? Kulikot? Kulikot? Konting kalikot lang niya. Nasira na naman yung momentum ng kwento ko. Konting kalikot lang niya, umandar yung kotse. Yung brand pala ng kotse niya, Ford. Yung dumaan, si Henry Ford. Oh, di ba? Kaya minsan kung ano-ano yung nilalagay natin sa buhay natin para mahanap yung purpose natin, kung saan-saan natin hinahanap, hindi natin mahahanap. Kasi kailangan magtanong tayo sa gumawa sa atin. Doon mo makikita yung purpose mo. Amen? Okay? Now, pwede mong maging goal, read the Bible from cover to cover. Oh, di ba? Measurable siya. Wag naman po yung binaliktad mo lang sa harapan, tapos sa likod ka na. Ay, hindi ganun yung cover to cover, ha? Yung dire-diretso po, page by page. Kala nyo, ha? Kasi naisip ko rin yan dati nung sinabi, pwede kaya yung sa umpisa, yung pinaka-first book, tsaka yung last book. Genesis lang, tsaka Revelation yung babasahin. Or pwede din maging goal mo, never miss a church service. Oh, pwedeng ganon. O di kaya, participate kapag may mission trip, or di kaya yung may mga evangelism initiative sa church nyo, join ka. Okay? So, pwedeng ganyan. Even in the darkest moments, light exists if you have the faith to see it. It's important to have faith. Iba-iba tayo ng
pinaniniwalaan. I cannot impose my faith on you and you cannot impose your faith on me. The most important thing is, when it's the darkest moment of your life, yung faith na yan, makakapitan mo. Yung faith na yan, magpapalakas sa loob mo. Yung faith na yan, ang magga-guide sa'yo. Okay? Naalala niyo last month, yung pain to purpose natin, may spiritual perspective siya. Ito po yung sinasabi ko. God promises that there is a purpose in all your pain. God never allows pain without a purpose. Pag wala kang pinapaniwalaan, mahirap, di ba? Magrereklamo ka lang na magrereklamo. Malulugmok ka lang ng malulugmok. Next, emotional wellness. How we feel internally, it relates to our awareness and the ability to cope with emotional reactions to life's challenges. Ito po yung sinasabi ko. Emotional wellness, ang tawag ngayon sa kanya, mental wellness na din. Emotional health, mental health. Isang kategory na sila. Self-care. Me time. Importante po yan yung makahinga ka. Give yourself space to breathe. Okay? Journaling. Kung mahilig kang magsulat, you write it down. Write down your feelings, your emotions. Kasi minsan, ayaw nating mag-share sa iba kasi ayaw nating ma-judge. Pero pag sa journal ka nagsusulat, walang magja-judge sa'yo. Bahala ka kung anong gusto mong ilagay. Mailalabas mo lahat. Dati, meron ba dito sa mga school ninyo, yung may mga retreat? May ganun kami dati, nung elementary high school, na lahat ng sama ng loob mo, isusulat mo dyan sa papel. Tapos anong gagawin? Susunugin. So, nilabas mo na siya, sinunog mo na siya, ang next na step doon, magpapatawad ka na. Ganun yung parang isang practice na tinuturo sa amin. Pag meron kaming sama ng loob, pinapasulat lahat, sinusunog yung papel. Huwag po yung tao. Yung iba, kung ano yung binigay, sinusunog. Sayang naman, lalo pag branded. Ibenta mo na lang sa online. Okay? Next. Emotional pain. Ito din, naalala nyo sa purpose for my pain? Ganito din, emotional pain can have lingering effects. Remember, emotional yan, pero pwedeng mag-manifest yan sa physical. Meron ba dito na kapag stress, sumasakit yung tiyan? Yes. Na i-LBM? Yes. Diba? Nasusuka. Pag sobrang excited, diba? Pag kunyari may presentation ka, napupupa nga yung ibig. Di ba? Parang, yun yung butterflies in my stomach. Yun lang yung sinasabi. Pero actually, ano yun, yung kumukulo yung tiyan mo. Emotional yun, mental yun. Pero bakit umaabot sa tiyan? Nagre-react. Tapos, sumasakit yung ulo. O, sino dito yung pag nag-away? Sabi nga nila, hindi heartbreak yun. Kasi pag may heartbreak, di ba may kasamang body pain, may kasamang headache, hindi lang siya heartache, total body ache siya. Ayan, tapos di ba pag depressed, hindi kumakain. O di ba heart naman yung may problem, utak yung may problem, ba't hindi tayo makakain? Ang iba naman, kain ang kain. Di ba? So, related talaga yung physical, emotional, mental, nako-connect siya. Next, pain in the arms and legs, stomach ache, ayan o, gastro talaga, yung tiyan talaga. Kaya yung acid reflux, yung ulcer, unang-unang tinatanong sa functional medicine na side, kumusta yung stress level mo? Yan agad. Kasi kapag mataas na mataas yung stress level mo, unang-unang sumusuko yung tiyan mo. Hindi mo nararamdaman yung gutom. Nagi-give up yung tiyan mo. Alam niyo po yung
fight and flight na mode. Habang nagfa-flight ka, kunyari runner, tumatakbo-takbo ka, and habang nakikipag-away ka, nakakaramdam ka ba ng gutom? Di ba hindi? Pag tumatakbo ka, you're running for your life. Sasabihin mo pa ba, wait, kakain muna ako. Di ba walang ganon? Pero pagkatapos na nung lahat, gutom! Nagutom ka. Kaya pag may ulcer, acid reflux, check your stress levels. Yan po yung unang-una na kailangan mong tignan. Bago mo sisihin si Barley, nakailang sachet na ako, sabi nila, nakakatanggal to ng hyperacidity. Eh, katabi mo matulog yung stressor. Peace. Peace, brother ka. Diba? So, huwag mo sisihin si Barley. Baka katabi, kailangan mo lang lumipat ng kwarto muna. 1 week, try mo. Ay, nako. Okay? So, eto, pain management, bakit ko siya nire-review? Kasi it's very important. We are all affected by this. Holistic dapat yung pag-a-address ng emotional, psychological, or mental aspect ng pain. Counseling, mindfulness, relaxation. Tapos, ano yung impact ng pain? Unmanaged pain, ano daw? Pwedeng yung muscles mo mag-degenerate. Pwede kang ma-depress. Pwede kang hindi makatulog. Ang daming problema kapag ang pain ay unmanaged. Pero vice versa din, di ba? Pag may physical pain ka, pwede din siyang maging cause ng depression mo. Minsan, pag depressed ka, nagmamanifest physically. Minsan, pag physically in pain ka, nagmamanifest psychologically. Tama po ba? Kaya klarong-klaro po na very related lahat ng dimensions. Pag nasa isang group ka, social wellness, pag-usapan natin, tapos out of place ka, outcast ka, hindi ka belong. Di ba nalulungkot ka? Nung nalungkot ka, na-depress ka na. Nung na-depress ka na, di ka na nakatulog. The next day, may sakit ka na. O di ba sunod-sunod na siya. Tapos nung may sakit ka na, wala ka ng income kasi hindi ka na nakakapag-talk eh. Kaya talagang kailangan buong dimension asikasuhin natin. Kaya ngayong 2025, try nyo mamaya pag-uwi nyo every dimension. Try to write down your goals. Para bukas, pag nag-session tayo, doon nyo makikita kung paano nyo siya i-rephrase para maging sustainable siya. Okay? Assignment yan ha. Next. Environmental. Pangilan na to? Sige nga. Yung mga gising pa. Tapikin mo yung katabi mo. Gising ka muna. Ayan. Ano po yung first na pinag-usapan natin? Physical. Ano yung second? Social. Third? Spiritual. Fourth? Emotional/mental. Ito na ba next? Nagno-notes ka. Palakpakan ng sarili. Yung mga hindi nagno-notes, huwag kayong pumalakpak. Okay. Environmental wellness refers to how comfortable we feel in our home and how much time we spend outside. Environmental, sa bahay mo. Decorating your home, or nature walk. Familiar sa grounding na tinatawag? Minsan, maglakad-lakad ka naman ng nakapaa. Hindi siya hygienic, sabi nila, di ba? Hanap ka ng grass. Maglakad-lakad ka dun. Ano yun? Pagre-release. Alam niyo, nakausap ko talaga yung masahista. Familiar no, nagpapamasahe naman. Alam niyo ba na yung mga masahista, every time na nagmamassage sila, na-absorb din nila yung energy ng tao na minamasahe nila. Tapos tinanong ko siya, paano ka nagre-release ng energy?
Sabi niya, yung turo po sa amin, we hug a tree. Maghahag sila ng tree. Tapos nung nanghag sila ng tree, may ano no, alam mo yung malalaking langgam. Ay, sakit nun. Eto, Meds, di ba? Naalala mo, isang topic ko noon, tapos nagsabi ka, Meds, i-share mo nga, eto, naghahag talaga to ng tree. Palakpakan natin. Ito yung first encounter namin. After ng talk ko, sabi niya talaga, alam mo, Meds, talagang naghahag po ko ng tree. Kasi sa anak ko, sa wellness class nila, pinalabas sila ng classroom, tapos pinahag sa punong kahoy. Natawa ako. Tapos ito pala totoo. Sige, Meds, share mo yung hug a tree. Yes, amazing morning. I'm Mentor Ann. Yeah, I'm Mentor Ann Tagle, yun. Pakilala ko po, kilala ko ni Mentor Elise as our tree hugger. Kasi po, ang sa akin po, malapit po kasi ako sa UP nakatira before. So, yun yung merong mga trees, di ba, dito sa city natin. So, kapag nai-stress po ako sa trabaho, yung nature po kasi nung trabaho ko before is sa newsroom. So, kami po yung first hand na nakakakita ng mga unedited crimes. Yun. Yun, so, di ba, nakaka-stress. Tapos, so, yun yung isang way ko to distress. Talagang, aside from grounding, kasi totoo yun. Kaya di ba meron po tayong time na gusto natin mag-beach tapos nakapaa. Ang sarap, di ba? Tapos yun po, yung ako naman po, since wala naman beach sa city, so doon tayo sa trees. Kasi iba, ewan ko, iba yung feeling. Kasi yung living thing to living thing, di ba? Kaysa naman, yung paglalaki na may hinag mo, may desire pa sa'yo. Hindi, yun. Hindi, pero yun yung pinaka-clean na di ba? Yun yung pinaka-clean na syempre pipili kayo yung walang langgam. O, kamusta naman yun? Ayun, basta iba yung feeling kasi nga nature, kumbaga, yung siguro talagang magkaka-correlate tayo na ginawa ng Diyos. Yun po. Yan, sige. Thank you, Meds. Kaya yung mga single dyan, punong kahoy na lang yung ihag nyo ha, sa Valentine's Day. Huwag malungkot, kahit walang partner, may puno. May dadagdag. Sorry, miss. May dagdag lang ako. Feeling ko kasi, yung plants, yung trees, kasi nagre-release siya yung pinakautot ng plants. Di ba oxygen? So, saan ba tayo nabubuhay? Ayun, sa oxygen. So, yun po. Yun din po yung tingin kong scientific explanation. Thank you, Meds. O, di ba yung mga plantita, kinakausap yung mga halaman, tapos sabi nila, kapag kinakausap, nabubuhay, kahit na yung parang mamamatay na. Hindi ko siya na-try, pero nagagawa nila eh. So, may ganun sila. Tapos, di ba, may mga iba na mas gusto dagat, may iba naman na mas gusto bukid, mountains, ganun naman sila. So, hanapin mo yung kung saan ka connected. Okay? So, kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo. Basta, ang responsibility ko is to share. Kung i-accept nyo or i-reject nyo, it's up to you. Okay? Now, ito po, decorating your home. O, kunyari, medyo bored ka. Reorganize mo lahat. Outdoor trips kayo, or di kayo mag-volunteer ka sa community. Yung may mga tree planting, yung mga ganyan. Tapos sa IBC Bacolod po, ito po yung 1 year mahigit na naming project. Yan po yung mga sachets, tsaka yung mga plastic natin. So, ongoing pa din sa mga taga Bacolod, Negros po dyan na distributor, yung inyong mga sachets, pakidala po sa IBC. Last Tuesday, yon collection ulit. So, yung isang member natin, direct ko siya na downline, may-ari po siya ng recycling plant. Dati may mga mentors talaga tayo na binibitbit ko pa talaga pa uwi yung mga sachets. Padagdag sa kilo. Pero yung mga mentors naman tayo na pinapaship nila sa Bacolod. Nakakatuwa, di ba? So yung mga naka-catch ng ganitong goal, we are helping the environment.
Tas ano yung ginagawa sa mga sachets natin, sa mga plastic natin, ginagawa pong mga ganyang mga upuan, binibigay sa mga public schools. Yan, okay? So kung kaya nyo din gawin, kung sana dito sa head office may makausap tayo or may makadinig dito na may kakilala na recycling plant, ang dami natin, no? Pag kinolek natin lahat, good for the environment. Okay? And policy na siya actually, hindi lang siya nai-implement. Next, occupational wellness. Ano to? How comfortable someone is with their work. Changing job for opportunities to grow. Ngayon, kung hindi ka happy sa occupation mo, maraming nagni-nurse na nasa call center ngayon, na 10 years na silang nagko-call center. Kasi mas happy sila sa pagiging call center agent kaysa sa pag-work sa hospital. Meron dito, Diamond Mentor, nurse. Diba? So, ganun. Hanap ka kung saan ka fulfilled kapag nagtatrabaho ka. Next, finding opportunity to mentor others. Kasi pag ikaw receive ng receive, para kang Dead Sea. Alam mo bakit Dead Sea? Alam nyo bakit Dead Sea ang tawag sa Dead Sea? Walang nagfo-flow. Very salty. Diba, sana ang asin okay naman, diba? Pero pag hindi lumalabas, walang mabubuhay doon. Toxic ka na masyado. Pag masyado kang matalino. Kaya lahat na pinag-aaralan ko, nilalabas ko talaga. Find someone to mentor. Hindi yung ikaw lang lagi yung nakikinig pero ayaw mong nag-share. Kaya responsibility natin. Part yun talaga kapag natulungan ka ng Barley, kapag natulungan ka ng compensation plan ng IAM, find fulfillment in sharing it with other people. Ang sarap, di ba, sa puso kapag may natulungan ka. Pag naipasa mo yung knowledge mo. Okay? Career growth and promotion. Ayan, wag yung kontento ka na lang kasi okay lang kasi sumasahod naman ako. Kahit matulog ako, sumasahod pa din ako. O, di ba? Find a way to improve your workstation. If today, ito yung itatanong mo ngayon sa sarili mo. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Pag everyday ng buhay mo, you have to drag yourself to work, it's a bad sign. Okay? Siguro, sa umpisa, hindi mo siya gusto, pero as you move along, as you continue on, find a way na gustuhin mo or maging happy ka. Pero pag hindi talaga, alam nyo ba, 70% na nasa workplace, hindi sila happy. Kaya 70% naghahanap ng better management. Kaya pag sila umabsent, ang naka-reason ay LBM. Looking for better management yan. Grabe naman, every other day ang LBM. Okay? So malamang looking for better management yan. So pag manager ka, supervisor ka, check mo na. Yan. Next, intellectual. Ito naman, magkaiba sa mental. Kasi ito naman yung isi-stimulate mo yung utak mo. Talagang stimulate by design. Hindi yung matanda na kasi ako kaya too late to learn. Hindi ganon. It's important to prevent memory loss. Ayan o. Kaya kailangan mag-learn ka. Learn ka ng new language. Learn mo yung IDBP. 13 ways to earn ng IAM. Pag-aralan mo. Para ma-stimulate yung brain mo. Playing, mga sudoku. Sabi ko sa papa ko, di ba? Kasi papa ko is 75 na siya, tapos gustong-gusto niya yung math. Sabi ko sa kanya, pa, gawin mo yung sudoku.
Kasi mahilig siya sa math eh. Para talagang yung, kasi every time na may nagli-learn, like kayo ngayon, hindi nyo lang nakikita, pero yung utak natin, nagfa-fire up yung mga neurons. You form new connections. Every single time. So pag wala kang natututunan, nakakalawang yung utak mo. Okay? So, kaya kailangan learn, continue. Dapat ganyan, no? Ano tawag dyan? Namumulaklak. Ang galing ko na mag-Tagalog, yes. Okay, next. Financial wellness. Everybody say financial wellness. Our finances can have an impact on overall well-being. Financial literacy, education, and access to financial resources expands healthcare access, promotes relaxation, and reduces stress. Pag walang pera, mataas ang stress? Yes. Pag madaming pera? Ganun pa din? Oo. Actually, naalala ko sa China, yung isang workmate ng husband ko, sabi nila, saan ko kaya ilalagay yung pera ko? Ang ganda ng problema. Problema sila kasi di nila alam saan ilalagay yung pera nila. Sana all. Diba? Learning how to budget minsan, kaya tayo nagkakautang-utang, nagkakandarapa kasi mali yung priorities natin. Yung dapat na hindi binibili ngayon, binili na kahapon. Kaya pagdating ng sweldo, hindi pa na ibabayad, naubos na. Diba? Ano yung sinasabi nila? Yung bago mag-15, yung petsa de peligro ba yun? Oo. Alam nyo, pag nandito ako ng sweldo, grabe yung traffic. Bakit? Nakakapag-grab yung mga tao. Pag dito ako na malayo, yung mga peligro na yon, yung mga 10, 11, ganun, walang traffic. Nandun lahat silang nakikita ko sa gilid. Nakaangkas lahat. Kasi pag madami pa pera, afford mag-grab, no? Kaya pag wala na, yon. Kaya alam nyo ba, pag naka-grab ka, mas healthy ka. Kasi hindi mo na yung lahat ng usok. Kaya ang financial, actually, naisip ko to ng isang araw. Lagi nating sinasabi, health is wealth. Naisip nyo rin ba? Wealth is health. First time yung marinig. Oo, kasi ano ko yan talagang brainstorm ko yan ng mga 2-3 araw eh. Sabi ko, pwede ko bang sabihin yan? Alam nyo, ni-research ko. Ang World Health Organization, naglabas sila ng paper. Kapag mayaman ang isang lugar, maayos din ang kalusugan. Bakit mas makaka-afford ka ng better food? Kasi dati, naalala ko, kinumpare ko talaga yun sa buhay namin dati. Pag wala kaming pera, talagang sabaw at kanin lang. Anong sustansya meron doon? Pero pag may pera ka, nakakapa-istik-istik ka. Oh, diba? Magkano ba ang steak? Oh, stick. Pag wala, stick na lang. Sa'yo, walang baboy na laman. Stick lang talaga, oo. Pero pag may pera ka, steak. O, diba? Pero totoo, naalala ko talaga yun. Nung nag-work ako noon, yung first na work ko, kasi lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa mama ko. Isang ulam lang kami, ng that time, boyfriend ko pa lang siya, isang ulam lang kami. Tapos binibigyan na kami ng sabaw. Alam niyo yung itsura ng sabaw? Yung parang pinakulo ang medyas lang. Pero may lasa naman. Di ba hindi healthy? Totoo. Tapos, pag may absent na isa sa amin, pag kunyari, yung boyfriend ko absent, hirap na hirap akong ubusin yung ulam. Kasi nasanay na ako sa kanin tsaka sabaw. Oo. Tapos kaya lagi, parang every week yata ako may sakit. Pero nung afford ko ng mag-barley, halos hindi na ako nagkakasakit. Diba?
So, lagi natin, parang iniisip ko talaga, in-argue ko yan sa utak ko. Sabi ko, i-research ko nga kung totoo tong na-form kong hypothesis. Di ba? Health is wealth. I agree. Pero totoo din na kapag may wealth ka, you can afford better food. Alam niyo po yung mga grass-fed, organic, or may mga grass-fed beef. Sobrang mahal. Halos 3 times sila ng ordinaryong baka na nag-feeds lang. Organic vegetables. Magkano? Yung lechugas na organic, kakaperanggot, 1/4 lang, 200. Yung lechugas na ordinary, yung isang ganun na siya, 120. Tinilang ko talaga yun. Kung gusto mo talagang ma-afford yung organic, kailangan may pera ka. Kaya may point, di ba? Wealth is health. Kailangan mo lang maintindihan. Wag mong i-reason ha na kailangan kong kumita ng kumita, tapos hindi ka na natutulog. Wag mong babalik ta rin yung sinasabi ko. Health talaga. Totoo yun. Kasi pag wala ka namang health, wala ka namang capacity to earn. Diba? Kasi itong katawan mong yan yung pinaka-money-making machine mo talaga. Itong katawan na to. Kaya dapat inaalagaan mo yan. Pero on the flip side of the coin, wealth can also be health. Pag may pera ka, private room ka, private nurse, private doctor, specialist pa. Pag wala kang pera. Buti pa kung kaya ka pa sa ward. Ang iba sa hallway. Totoo? Diba? Kaya mas mapoprolong, diba totoo yan, no? Sa hallway. Oo, sa amin din, may ganon. Oo. Buti pa yung iba sa hallway. Alam mo yung mama ko sa kotse ng anak. Hindi na nakaabot sa hospital kasi wala kaming kotse kaya nagantay pa sa kotse ng kapitbahay o sa taxi, ganun. Kaya sa kotse na nanganak yung mama ko. Okay? Now, financial wellness. Learning how to budget, get out of, sa may mga utang po. Dapat may goal tayong makaalis dyan. Huwag mo lang siyang titignan, di tayo sisingilin yan. Diba? Yung pag nakatingin na yun sa'yo yung inuutangan mo, kunyari, di mo siya nakita kung ano yung stars na yung tinitignan mo. Naman, gawin nating goal. Lagyan mo ng to pay off my debt. Tapos natapos na dun. Dapat may buwan, 3 buwan, 6 na buwan. Huwag yung 10 years. Basta magbabayad ako. Tapos yung inutangan mo, nagpumunta na ng langit, hindi ka pa rin nakabayad. Kasi basta sabi mo lang magbabayad ka, di mo naman sinabi kung kailan. Kaya pag may goal, dapat may time frame. Bukas malalaman nyo yan. Next, kunyari, save up to 20% of your net pay. Meron kaming kunyari, equation sa bahay namin pagdating sa finances. I-share ko sa inyo, you may wanna use it, may or may not. Usually kasi sa amin, pag may income, di ba 100% yung income? So naniniwala pa din kami sa tithing. So 10%, that's our partnership. Di ba parang pag sigad yung business partner mo, 10% lang yung kanya, 90% sa akin. So yung 10%, hindi mo pa mabigay. Diba? Saan ka nakakakita? Tayo nga, happy na tayo sa barley, 50-50. Pero pag sigad yung partner natin, 90 tsaka 10. So, ang 10% talagang binibigay namin yan. Now, the remaining 90%, 20% can go to your savings. 20% you can reinvest. Bili ka ng bagong damit na pang-presentation mo para presentable ka. Talagang bumibili ako ng pang-wellness hour ko. Joke. Kasi, reinvest. Kung saan ka nag-i-income, mag-reinvest ka doon. So, tapos, pwede ka din yung 20%, pwede mong, di ba, may savings ka na, pwede mong i-allocate yung another 20% for your charity, kung meron kang charity. Pwedeng itulong mo sa pamilya mo na kailangang ipag-aralin yung mga pamangkin mo, doon yung 20%. Huwag mong iuubos na lahat binibigay mo, tapos nagkanda utang-utang ka na. So, dapat may ganun. Kailangan, alam mo sa sarili mo kung paano mo ipoportion yung pera para hindi ka mag-overspend. Okay?
Eh, yung natira na lang, 3,000. Yung gusto mong biling jacket, 5,000. Pairam muna. Bayaran kita next month. Eh, di pagdating ng next month, yung allocation mo, mali-mali na. Diba? Tapos naging domino effect na siya. Okay? Everybody, please read. Ready? Go! My money is God's money. Spending decision I make is a spiritual. Kita mo, paano marerelate ang finances sa spiritual? If you know that it is God who gives you the ability to produce wealth, then you know that that money is not yours. So every time you make a major decision, especially, it becomes a spiritual decision. You have to pray for it. Lord, tama ba na etong amount ng pera na to, ibibigay ko para sa building fund? Or ibibigay ko to para magkaroon ng mga bola, yung mga batang naglalaro ng volleyball para gumaling sila sa pagva-volleyball. Yun yung mga bagay na pag meron kami, kasi meron talaga kaming like sa family, may ina-allocate talaga kami para sa mga ganyan. Kasi hindi mo naman kayang bigyan lahat ng mahirap. Di ba? Hindi natin pwedeng tulungan lahat ng charity. Hindi pwede. Ang ending, tayo na yung magiging charity pag lahat ay lumalabas. Kaya kailangan mong magkaroon ng spiritual guidance, decision making. Saan ko ba ilalagay? Kasi hindi lahat ng pulubi, responsibility mo. Okay? So, dapat alam din natin. So, every time you need to decide, you pray. Okay? Ayun, tapos na pala. Ang bilis. Oh, ayan. So, may natutunan? Yes! Babalik bukas? Yes! Ngayon, it's laying down the foundation. Kasi wellness is 8 dimensions. So, pinakitaan ko kayo ng mga possible na goal na pwede nyong gawin mamaya. Kayo mag-isip para sa sarili nyo. Ano kaya yung magiging goal ko sa finances ko? Kunyari, impulsive buyer ka. O, pag nakita mo, ang ganda nito, bili ka agad. Tapos pag uwi mo, bakit ko pa binili to? Yan. Parang gano'n na, preach, brother. Diba? So pag gano'n, meron ako niyan dati, may impulsive buyer, kasi lagi akong na-excite. So ngayon, yung ginagawa ko, pag meron akong gustong-gusto, iisipin ko, uwi muna ako. Pag iisipan ko siya, so pag uwi ko, tapos pagka the next day, parang wala na. Parang hindi mo na siya gusto. Diba? Pero pag the next day, kunyari, gusto ko pa siya. Isipin ko, sige, one day pa. Pag bumalik ako dun, tas nandun pa yon, meant to be kami. Ayun, may mga ganyan. Simple steps, huwag niyong i-overcomplicate. Minsan, konting adjustment lang. Okay? So, bukas, ano yung mga strategies? Pero assignment mamaya, anong gagawin? Set your wellness goals. Sulat nyo. Okay? Type nyo sa phone. Tapos mamaya, at bukas, when we go through yung 5 na goal setting strategies, tignan nyo yung sinulat nyo para meron kayong maa-assess. Ito pala, kulang ng time frame. Ito pala, hindi attainable kasi hindi ko siya ma-measure. May mga ganun. Okay? Parang, sino ba dito, di ba? May goal setting sa income, opportunity, prosperity side. Natuturuan? O ngayon, i-apply nyo sa wellness. Or, kung ano may matutunan nyo bukas, try nyo din, i-apply nyo din sa money-making, sa opportunity na side naman natin. Okay? So, may gustong mag-share kung may natutunan? Pag wala, uuwi na tayo. Meron? Sino yung first-timer? Sino nga yung first-timer? Eto, Men's, ikaw, no? Eto ba? Men's first-timer ka? Ikaw? Ikaw po? First time mo sa wellness hour?
Oo, sige. Pwede ka pong tumayo, mag-share? Yan. Palapakan naman natin si Mentor. Pakilala po muna, Mens. Amazing morning. Hindi pala ako first time. Ay, hindi pala. O, sige. Kunyari na lang, first time kang mag-share sa harapan. Opo. Ayun na lang. Okay. Sige. Palapakan muna natin. Mens, pakilala ka po. Okay. Amazing morning! Ako nga po pala si Mark Elmar Albao and former rider po ako. And ayun, ang natutunan ko for our wellness hour, no? Yung sa yung sa spiritual, yung sa dulo. Kasi sa financial wellness, medyo, ayun, thank you Lord. Medyo may tayo sa, dyan sa, kumbaga, kung paano ako mag-manage ng finances. So, ito yung nagbigay din sa akin ng impact, especially talaga sa pag-spend ng money. Kasi in my previous, nung wala pa ako sa IAM, talaga ako, one day millionaire. Kumbaga, pag may pera ako, kung ano yung gastos na agad. So, natutunan naman natin sa IAM, pero mas maganda yung naging impact sa akin nung kay ito. Yung since my money is God's money, every spending decision I make is spiritual decision. So, i-apply ko siya sa life ko para before ako mag-decide na bumili ng isang bagay, titignan ko muna kung kailangan talaga namin. Bago ko siya bilhin. Or kung hindi, tulog ko na lang. So, yun lang po, Vince. Thank you so much po. Yeah, thank you po. Thank you, Meds. Sino pa gusto mag-share? 2 minutes to fame. Pag nakita ka dito sa harapan, sabihin nila, legit yan. Wala pa. Wala pa po. Pauwi pa lang siya. Saglit lang. Sige na nga lang, tawagin ko nga si Mentor Tin. Amazing morning! Palapakan naman natin! Yeah! Masyado ka kasing nakikita, Mens, kasi ando kay. Ayan. Amazing morning! Yes. Amazing morning po, Ate Elise. Hello po. Actually, I like the topic talaga kasi that's my goal this 2025 talaga, yung wellness talaga. So, yung what I've learned actually, nag-goal setting na ako, pero I think incomplete pa siya. So, I'm gonna do the homework na sinabi nyo. I'm really eager to do that and then I'll show it to you tomorrow po. Ayun. So, what I've learned right now, especially sa business natin, we have to be, holistic po talaga, no? Especially, kasi diba minsan, of course, we have to be honest. Pag minsan may kliyente ka, minsan kakain ka ng McDo, diba? Tapos tinitingnan ka nila, tapos let's say, happy ka naman outside, tapos inside naman, you're not talaga. So, yung natutunan ko dito, kailangan, yung isang area kasi matadaming iba eh. So, kailangan dapat, you have to fill yung cup mo talaga. When you say you fill your cup mo talaga, yung 8 dimensions talaga, you have to fulfill that. And I'm so excited actually. The community, the food, the exercise, also the mental and emotional, isa na lang pala talaga sila ngayon, no? Intellectual. So, if we're gonna do that, actually will be so much, kumbaga will be the sexier, richer, and better versions of ourselves this 2025. Yun lang po. Thank you. Hey, thank you, Miss. Thank you so much po. Ayan. Oo, tama. Kasi pag 8 dimensions, mabulok yung isa, mabubulok yung buong fruit. Lagi ko itong sinasabi, imagine yourself like an orange. Diba? Ano itsura ng orange? Pagbukas mo ba sa orange, ilang slices, diba? May mga dimensions sa loob. Pag isang part dyan, mabulok. Bibilhin mo pa ba? Di ba sasabihin mo, ay, ayoko nito, may bulok. Sabihin sa'yo, okay lang, isang dimension lang naman ang bulok. Discountan na lang kita. Di ba? Walang ganon. Pag yung orange na bulok na yung isang side, kahit hindi buong orange, ayaw mo na. Reject na agad, di ba? Gusto mo bang maging reject? O, di ba? Kaya dapat alagaan natin buo. Everybody say, I am an orange. I am an orange. Pwede ding mangustin, medyo mahal. Pwede ding lemon, kung medyo bitter ka. Joke. Pwede ding kalamansi. Kung Pinoy na Pinoy talaga, kalamansi. Oh. Ang kalamansi, di ba ganun din? May mga... dalandan, pwede din. Bahala ka na kung ano favorite mo. Ako kasi mas gusto ko mangosteen.
So, depende na. So, imagine yourself na ganyan ka. Tapos actually, kung bubuksan mo yung mangosteen, hindi naman lahat ng dimensions equal, di ba? Na ganito lahat sila kaliliit. May part na malaki. May part na medyo maliit pero buo. Yun yung importante dun. Siyempre, kapag taga-I Am Worldwide ka, tapos business mentor ka, siyempre, yung malaking part mo dun, na kailangang i-educate mo talaga yung sarili mo is financial wellness. Diba? Tapos doon yung health. Kasi product natin, health. Tapos social. Oh, kasi nag-handle ka ng group. Pero hindi naman lahat equal. Tama po ba? Ang importante, buo. Lahat merong kang partisipasyon. Okay po? So, God bless everyone. Thank you so much for joining, and I hope to see you again tomorrow. Okay? Tapos, saglit lang. Hindi ko pa pala na pinakalas. Kasi meron akong ayan. So, bukas po, kung meron po kayong Chinese dress or Chinese something, kasi magcha-Chinese New Year sa January 29. So, hindi man tayo umabot sa December 31. Hindi tayo nakapag-Happy New Year doon. Ngayon, Chinese New Year. So, kung meron lang, sana meron. Kasi bukas magcha-Chinese dress ako. Ah! Ang arte ko talaga. So, bukas po, ayan, sa mga taga-online, pwede din po kayong mag-Chinese costume, tapos mag-picture kayo ganun, na nag-participate kayo. So, kung kaya tomorrow, mag-Chinese dress kayo, ha? Or di kaya kahit yung sa ibabaw lang, chipaw, kipaw, ano tawag doon, ayan. Okay? Ang pao! O ano, bigay kaya ako ang pao bukas. Sige pa, cheer pa kayo. Baka madala ako. Pwede siyang